Ang Diyos ay pasensyoso. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 13, verses 6 to 9, and I read it for you. Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he came looking for fruit on it and found none. So he said to the gardener, "See here, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down. Why should it be wasting the soil?" He replied, "Sir, let it alone for 1 more year until I dig around it and put manure on it. If it bears fruit next year, well and good. But if not, you can cut it down." Madalas po, marami po sa atin ang napakaikli ng pasensya. Hindi pasensyoso, agad nagagalit, agad naiinis, lalong-lalo na kung hindi nakukuha kung ano ang ipinapagawa. Isa ka ba sa mga ito? Ngayong panahon ng Kwaresma, isang aspeto ng Diyos ang ipinapakita sa atin. Siya ay isang Diyos na pasensyoso. Inuunawaan tayo. Imagine, ang Panginoong ito humahanap na ng dahilan para tayo ay maunawaan sa dinami-dami ng mga bagay na nagkakamali tayo ay nagkakasala, tayo ay nadarapa, but still God looks the beauty inside our hearts, the goodness inside our hearts, and God sees hope in us. May pag-asa pa rin nakikita sa atin ng Panginoon kahit tayo mismo sa ating sarili ay nawawalan ng pag-asa at pasensya sa tuwing tayo ay hindi nagtatagumpay o kaya naman tayo ay nagkakasala. Katulad ng Panginoon, tayo po ay hinahamon na maging pasensyoso. Ngayong panahon ng Kwaresma, panahon na kung saan dinadagdagan natin ng pananalangin, dinadagdagan natin ng pag-aayuno, binibigyan pansin natin ng pagkakawang gawa, bigyan din po natin ang pagiging pasensyoso, hindi lamang po sa ating sarili, maging sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating paglalakbay patungo sa kalangitan. May mga panahon na tila ba tayo'y nahihirapan sa pag-abot ng ating mga pangarap o kaya sa pagsunod sa Panginoon. May mga pagkakataon na napapasuko na tayo at humihingi ng saklolos sa Diyos dahil parang napakahirap naman, parang imposible naman ang ating mga adhikain sa buhay. Pero ito'y mga parte ng ating paglalakbay, kaya maging pasensyoso tayo sa ating sarili at sa ating kapwa. Habaan po natin ang ating pasensya. Minsan sa ating buhay, tayo ay nagsimula. Tayo ay walang kaalam-alam sa isang bagay. At nakikita natin ang ating sarili sa kanila habang sila ay nagsisimula. O kaya naman hindi nila alam ang kanilang gagawin. Naroon ka upang habaan ng iyong pasensya at turuan ang iyong kapwa. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya naman, minsan makakaranas tayo ng tagtuyot sa pagdarasal o kaya naman hindi ibinibigay ang ating mga ipinagdarasal, pero ito ay parte ng ating paglalakbay upang lalong mapalalim at mapatibay ang ating relasyon sa Panginoon. Maging pasensyoso katulad ng isang Diyos na pasensyoso. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin na kami ay iyong tulungan, lalo na sa mga panahon na nagkukulang kami sa pasensya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng videong ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.